Ateneo tsaka Lasal. Nanalo yung Lasal. Disruptive kasi yung opensa nun. Kumbaga mabilis. Yung Ateneo gusto babagal-bagal. Wala. Wala na yung dating mga player ng Ateneo eh. Yung sanay manalo, wala na yon. Bago na yung Ateneo ngayon. Itong Lasal, under the new coach, kumbaga, mga veterano na to. Kumbaga, minana na to ni Coach Topex kay Coach Derek Pumarin. At saka alam naman natin si Ivan Nelly, yung sinasabi nilang boyfriend daw ni Kitty Duterte. Hindi na veterano na sa basketball, pero parang baguhan pa lang sa Lasal kasi galing to ng San Bede. Lumipat ng Lasal. So, yun yung nagpanalo dun. Top 3 na yung Ateneo, ata top 2. No? So, hindi natin alam kung ano magiging pwestuhan nila. Pero sigurado ko top 2 yun. O top 1 dahil nasa kanila pa yung MVP leading candidate na ikatutuwa ng mga alumni ng Lasal. Si Kevin Giambao. Natuwang-tuwa siguro si Kenito Henson dito dahil siya nag-recruit nito. So, yun lang. Ang problema lang sa Ateneo, mas may experience yung Lasal. At saka mas sanay sila, nag-dictate lang sila ng pace. Kasi pag hindi gumana yung deliberate pace ng Ateneo, wala. Kasi hindi makaset yung depensa nila. Then, pag yung Lasal naman may bola, pag pinagsabay mo si Nelly tsaka si Mark Nono, mabilis yun. Hindi sila nag-aantay. Rat-rat kung rat-rat. Na-fall yung Ateneo sa trap ni Mark Nono, lalo na pag hawak niya yung bola o hindi niya hawak yung bola, damirpak na tumakbo yun. Patay ang kahit na sino dun. Kasi ang paghawak ng bola, target niya yung Giambao eh. Galing puminis ng fast break. Tsaka yung magkapatid na lalo na si Mike Phillips kasi dunk yun. Dunk ang ibibigay ni Mike Phillips. So, tignan na lang natin next week yung Final Four. Kung sino-sino maglalaban. Pero yun lang naman ang tumalo sa Ateneo. No? Iba rin kasi pag may experience na player ka. So, yun lang po.